Magandang umaga mga bata. Bago tayo mag-umpisa, um, atin munang ito ng ating presensya sa ating Panginoong Hesus at Almira, pangunahan mo ang panalangin. Iyoko natin ating mga ulo at dali natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos at makapangyarihan sa lahat, na siyang nasa langit, maraming salamat po sa panibagong oportunidad at pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa mga grasya na aming natanggap galing sa inyo, ngayong araw po aming hinahangad ang iyong presensya at banal na Espiritu na siyang gagabay at magpoprotekta sa amin habang kami po ay mag-umpisa sa aming tatalakayin at ang ating ituturo ng aming guro. Ito po ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Araw at mabuhay sa ating lahat. Magandang araw po, ma'am. Kumusta kayo ngayong araw? Hindi naman po, ma'am. Kung gayoy, nalulugod ako at nagagalak na pakinggan na kayo'y mabuti. Mga bata, mayroon bang liban sa araw na ito? Wala po. Mabuti naman. Ngayon ay magbalik-aral tayo. Ano ang tinalakay natin kahapon? Ma'am, Sige, sa Vanessa. palagay ko po, ma'am, ito po ay tungkol sa uri at elemento ng tula. Tama. Mahusay. Ngayon naman, ano ang apat na elemento? Ma'am, Sige, ikaw. ang apat na uri ng elemento ng tula ay, number 1 is tulang liriko o tulang damdamin, tulang pasalaysay, tulang patnigan, at tulang patanghalan o padula. Ang sa apat na elemento ng tula naman, Ang apat na elemento ng tula ay ang sukat, tugma, talinghaga, at kariktan. mahusay, Vanessa. Ito'y magagamit nyo sa inyong pagtuturo. Ngayon, may papakita akong larawan sa inyo, mga bata. Tingnan nyo ang mga larawan na ito. Ano ang nakikita nyo? Siguro po, ma'am, ito po ay tungkol sa mga taong dumaranas ng pandemya. Tama, mga bata. Ngayon naman, may papabasa ako sa inyong tula tungkol sa pandemya. Ngunit bago tayo tuluyang dumako sa tatalakayin natin ngayon, sagutan niyo muna ang mga salitang makasagaabal sa inyong pagkatuto. Meron lamang kayong 30 segundo para sagutan ang mga ito. Okay? Sagutan niyo ito sa inyong, or ilagay niyo ito sa inyong mga scratch paper. Kaya ang oras niyo ay magsisimula na. Ngayon, tapos na po ang lahat. Tapos na po, ma'am. Ngayon, sagutan mo ang mga katanungan. Almira. Ma'am, ang sagot ko po sa mga katanungan ay number 1 is letter B, number 2 is letter A, number 3 is E, number 4 is C, and number 5 is D. Napakahusay mo, Almira. Dahil tama ang iyong mga sagot, bibigyan kita ng ballpen. Ayan, nasagutan nyo ng tama ang talisalitaan. Ngayon naman, gagamitin nyo ito sa pangungusap. Okay, ako muna ang magsisimula, ha? Halimbawa, ang araw ng pagdaraos namin ng pagsimba ay tuwing Sabado. So, ang ginamitan ko na salita o ginamitan kong pangungusap ay ang salitang pagdaraos. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang minuto para sagutan ito. Okay, ang oras nyo ay magsisimula na.
Tapos na ba ang lahat? Tapos na po, ma'am. O sige, maaari mo bang ibahagi ang iyong mga halimbawa, Almira? Pagdaraos. Ang pagdaraos namin ng kaarawan ng aming ama ay tuwing Miyerkules. Pandemya. Halos buong Pilipinas na ang nakakaranas ng pandemya. At kaso, humaba pa ng humaba ang kaso ng dahil sa mga pinagagawa niya. Next. Kaawa talaga ang mga batang nasa lansangan. At last is naghihirap. Naghihirap ang lahat ng tao dahil sa mga pangyayaring nangyari ngayon. Mabuti at napakahusay ng paggagawa mo ng pangungusap. Ngayon, tatalakayin natin ang isang tula. Almira, pakibasa nga ito. Pandemya sa Pilipinas. Sino kaya ang may ligtas? Habang tumataas ang mga kaso, nagiging kaawa-awa ang mga tao. 7 buwang nakasirap, mahal na buhay ang tanging alaala. Lahat ng tao ay naghihirap, habang yung iba ay nangungurap. Hanggang kailan pa matatapos? Kailan pa ang pagdaraos na magiging munting alaala ang pandemya sa bansa? Magaling, Rose. Ngayon naman, ano ang iyong naramdaman nung nakita mo ang larawan kanina? Para sa akin po, ma'am, ako po ay nalungkot at may halong luha nung makita ko ang mga larawan. Magaling, Almira. Sa tulang pandemya naman, ano ang nakapaloob doon, Almira? Ang nakapaloob ko din sa tulang pandemya ay ang mga karanasan or naranasang hirap ng mga taong nadapuan ng coronavirus or pandemic. Tama ka, Rose. Ang pandemya ay tungkol sa nararanasan ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nawalan ng buhay. Ngayon naman, mga bata, may oral recitation tayo ngayon. Ito ay patungkol sa mga karanasan o saloobin, paniniwala o ideya na may kaugnayan sa tulang pandemya. Okay, magbibigay lang ako sa inyo ng 1 minuto bago nyo ito i-perform sa harap. Naiintindihan nyo ba, mga bata? Opo, ma'am. Ngayon, tapos na ang inyong oras. Ngayon, ikaw naman ang magbibigay ng iyong karanasan o saloobin, Almira. Ma'am, sa akin po, ang mga karanasan or saloobin at paniniwala na may kaugnayan sa tulang pandemya ay yung mga oras na wala na po kaming makain dahil bawal na pong lumabas dulot ng pandemya nito. Mabuti na lang po na malapit lang ang aming bukid kaya ayun nakapagkuha naman po kami ng aming pagkain. Mahusay, Almira. Napakahirap talaga ng iyong naranasan noong oras ng pandemya. Pero buti na lang nakaahon at naibuhay kayo ng mga pagkain sa bukid. Ngayon, Almira, pakibasa nga itong nasa bond paper na ito. Filipos 4, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa hirap, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-ingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y naway Kristo Jesus at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawaan ng tao. Tama ka, Almira. Ngayon naman, ito ay iyong ipaliwanag. Ang ipinaparating nito sa atin na kahit ano ang mangyari at dapat nating i-practice ang ating sariling ilapit ang lahat sa Diyos, ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat ang Diyos lamang ang may kayang ibigay ang lahat para sa atin. Kaya't magtiwala at manalig tayo sa Kanya na walang pangangamba. Magaling, Almira. Pinapahiwatig dito na ang kapayapaan mula sa Diyos ay makapangyarihan. Ito ang magdadala magduudyok sa atin upang mas lalo tayong magtiwala sa Kanya
At nakakaranas pa rin naman tayo ng pagkatakot, pero ang pagkatakot na ito or pagkatakot natin ay magiging daan para mas lalo pa tayong lumapit sa ating Diyos. At kahit na anong mangyari, o kahit na anumang pagsubok mo dumating sa ating buhay, ay dapat mananatili pa rin tayong matatag at marunong tumawag sa ating Panginoon. Bata, upang maintindihan niyong lahat ang tinalakay natin, may mga katanungan ako ngayon sa inyo. Ano ang leksyon na ipanarating ng tulang pandemya sa atin at paano niyo ito may sa buhay? Ito inyong ipaliwanag. Ang leksyon na parating ng tulang pandemya sa atin. Yes? At kahit sa panahon ng meron tayo ngayon, at kahit milyong-milyong tao na ang nakuha ng sakit na COVID-19, ay dapat manatili pa rin tayong matatag sa kabila ng mga ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ngayon ay mga pagsubok lamang upang mas tumatag pa ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Magaling, Almira. Ano ang mga naramdaman nyo nung naranasan nyo ito? Sa akin po ma'am, ang nararamdaman ko po nung naranasan ko ang mga pangyayari ito ay malungkot. Ay nalungkot ako ng sobra na may kasamang luha sapagkat lahat ng paghihirap ay nararanasan natin. Mahusay, Almira. Kaya't kahit na anong mangyari, manatili pa rin tayong matatag sa kabila nito. Ano naman ang mga narasan yung paghihirap? Sige, ikaw. Ang mga naranasan ko naming mga paghihirap ay pagkagutom, pagkawala ng trabaho at iba. Magaling, Almira, at nailahad mo ang mga naranasan nyo. Ngayon naman, hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ang bawat grupo ay magtatalaga ng kani-kanilang leader. Meron akong inihandang 2 mahiwagang papel na naglalaman ng mga iba't ibang larawan. Sa pamamagitan ng mga larawan na nakapaloob dito, kayo ay gagawa ng isang gawain sa loob lamang ng 1 minuto. 1 minuto lang ang bibigay ko sa inyo. Magkatapos niyong papalitan ng idea o brainstorming sa gagawin niyong aktibidad, kailangan niyo itong maibahagi ang naisip niyong mga tula. At ito inyong ilahad bilang magkagrupo. Dapat na isaulo niyo ito. Okay, naiintindihan niyo ba mga bata? Okay, ang inyong oras ay magsisimula na. Mga bata, tapos na ba kayo? Opo ma'am. Nakalampas na kayo ng 2 minuto. 2 minuto palibot. Ngayon naman ay magbubunot na kayo kung sinong una. Opo ma'am. Okay, group 1 kayo ang mag-uuna at group 2 kayo ang pang-uli. Say group 1, lahat nyo na ang inyong tula. At ano ang inyong bunot na larawan? O anong yung nakuha ng larawan? Ang kapaligiran. Okay, sige. Basahin niyo ang inyong tula. Tayong mga tao ay sadyang matataho. Wala tayong hindi magawa kapag ating ginusto. Pati ganda ng kapaligiran di dapat sirain. Pinakailaman natin ng gawang bagugin. Masdan ng lupang araw-araw nating inapakan. Sa biyaya nito tayo di pa nasiyahan. Mga kayamanang sa dibdib niya nakabaon. Nukay natin buong gahamang inahon. Masdan ang kagubatang sa simoy nilalaro. Kagandahan nito'y unti-unting nang naglalaho. Mga puno sa iba nating dinadapuan, pinagpuputol natin ibinenta sa mga dayuhan. Tikman ang tubig ng sagisag ng kalinisan, sa uhaw ng mga nilalang di na mapapakinabangan.
Kimikal na nakalalason at basurang nadudumihan. Malinis natin ang mga ilog ang ginawang tapunan. Langhapin ang hangin sa dibdib pumupuno, nahahagod sa mga kaluluwang hapong-hapo. Usok sa mga pagawaang kung tawagi pabrika, sa ating kapaligiran walang pakundangang ibinuga. Oo nga't walang masama sa pagbabago, sapagkat ang mundo doon na di naman patungo. Kapag ligiray baguhin natin lalong pagandahin, sa halip na ito'y dumihan at tulungang masati. Napakagaling at napakahusay ng paggawa nyo ng iba't iba nyong mga tula. Um, naway marami kayong natutuhan sa araw na ito at inyong maisabuhay. At ngayon, atin nang wakasan ang ating klase ngayon. Almira, paki close o ipawakas mo nga ang panalangin natin. So, let us pray. Our most precious and Heavenly Father, we thank you so much, God, for this wonderful day you have given to us. Thank you so much for the lessons we have heard this day. May you continually bless us and guide us always. Forgive us for all the trespasses we have been committed against thee. In Christ's name we pray. Amen. Almira, dapat sa susunod, mag-practice kang mag-Tagalog kasi itong subject natin ngayon ay Filipino. Okay, paalam ng mga bata. Paalam po, ma'am.